Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na kumanta na. Nako, yan mga kababayan na hunasan, umaksyon na mga trador, binanatan. Yan mga kababayan, patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawalaan bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, share lang po natin ang mga nagte-trending na mga balita sa mundo ng social media. At ito nga mga kababayan, simulan po natin dito kay Gringo Hunasan, a former senator. Sabi niya po dito mga kababayan, ito zoom in natin para mas makita nyo. Sabi niya po mga karibin natin, we will submit a petition to the ICC to bring former President Duterte back to the Philippines in accordance with ICC rules that allow public participation in the proceedings. Our goal is to gather as many signatures as possible and invite other organizations to join us in this effort to uphold the sovereignty of our laws and authority of our courts, yan mga kababayan, and the dignity of the Filipino nation. Bakit nawala ba ang dignidad ng ating sa bagay, no? Nawala talaga sa ginawa ni Tory mga kababayan. Parang nawala talaga yung dignity ng bilang isang Pilipino, di ba? Kasi pagkatrahidor po ang ginawa nila no? Ibinigay nila ang isang Pilipino sa ibang bansa para litisin ng ibang bansa. What the heck, mga kababayan, no? So yan, anong masasabi niyo dito kay former Senator Gringo Hunasan? Diyan po sa kanyang statement na yan. Well, ako talagang natutuwa ako sapagkat may mga tao, no? Na gustong-gustong makabalik din dito si former President Duterte. Kasi biruin mo nga, former President Duterte is not a convicted personality, di ba? O dito sa Pilipinas. Tapos doon, ay nako. How come na magkakaroon ng crimes against humanity if sa Pilipinas nga hindi nga siya nakakasuhan ng isang krimen mga kababayan. Di ba? Paulit-ulit lang tayo dyan pero yun po kasi yung pagkakaintindi ko Hindi naman ako lawyer. No? Parang common sense lang, common tao. Di ba? Na pag-iisip. No? Bakit nyo ililitisin dyan si former President Duterte? Dito nga sa Pilipinas, walang kaso yan. Di ba? Wala na yung mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po at eto ang matindi. Senators from the US. Ito si US Senator Mike Lee. May sinabi po sa ICC na sana po ito ang maging eye-opener na mga mambabatas natin dito sa Pilipinas. No? Ito po ang sabi niya mga kababayan. Parehas lang tayo. US and Philippines are not member of the ICC. Okay? Sabi po dito, American Senator Islam's ICC for threatening US sovereignty. Diba? Sabi, ito po ang content. The United States is not a signatory to the International Criminal Court, ICC. Pati rin ang Pilipinas, mga kababayan, we are not member. A body outside of American law that has repeatedly threatened the sovereignty of America and her allies across the globe. We have our own laws, no? Sabi niya,
We have our own laws and we can enforce them on criminals ourselves. Americans should not play host to an organization that pretends to have made up power over them. Yan mga kabayan. So, ang pagkakaintindi ko dito, ayaw rin niya, no? Na nakikialam po ang ICC sa US, mga kabayan. Bakit ang makikialam ang US? Hindi nga sila they're not member. Yun lang ang pagkakaiba ng Pilipinas, mga kababayan, no? Ang pagkakaiba lang ng Pilipinas at ng Amerika, ang Amerika naninindigan talaga sila that this ICC, no? Hindi dapat makialam, no? Sa anumang problema ng ating bansa. Oh. Pero sa Pilipinas naman, mga kababayan, iba. Ito yung sinasabi ko, pero iba naman yung ginagawa ko. O sinabi nga ng presidente natin na hindi makikipagtutulungan ang Pilipinas. Ang DOJ ba, ang PNP, ang AFP, or ang Air Force ay hindi parte ng gobyerno ng Pilipinas? Sila po yung tumulong, mga kababayan. Diba? Sila po ang tumulong para maibiyahe si former President Duterte. Tapos sinabi ng ating Pangulo na hindi makikipagtulungan ng ating gobyerno dyan sa ICC niyan. O sige, Interpol daw no? Pero yung warrant ng Interpol, ICC. Isko po. Ganun din Inaano nyo lang yung tao, no? Kung talagang hindi makikipagtulungan, wala po, hindi makipagtulungan. Pero iba nga ang sinasabi kaysa sa ginagawa. Yun lang ang problema sa Pilipinas. Unlike sa US, very strong talaga sila. May mga prinsipyo mga ito, mga kababayan. Ewan ko lang sa Pilipinas. Ano sa palagay nyo? Well, anyway, i-comment nyo na lang po mga kababayan yung opinion niyo dyan. At eto, pasadahan din po natin itong si Atty. Claire Castro. Mukha kasing umiiyak na Eto, basahin ko lang po yung caption ni General Orlando E. De Leon patungkol po dito sa kay Castro, mga kababayan. Kailang inom na ako ng kape. Sabi po ni Sir Orlando De Leon, umapila. Buwahahaha. Lumambot na ng husto yung bunganga ni Madam. Dati may babala ang palasyo. Sinundan ng umalma ang palasyo. Tapos nung nananawagan ang palasyo, ngayon naman umapila ang palasyo. Ano ba talaga, Atty. Claire? Sabi niya, no? Naasaan na yung tapang ng palasyo? Pwede namang lumuhod ang palasyo o kaya bumaba na sa palasyo. Gustong-gusto ko yung last part. Gustong-gusto ko yung last part. Yung bumaba na sa palasyo. Do you agree, guys? Do you agree, mga kababayan, no? So ito, basahin muna natin itong Ito po yung patungkol sa yung planong hindi mag-remit, no? ng ating mga kababayang OFW. Para makiisa dito kay former President Duterte. Ngayon nababahala na ang gobyerno. Okay? Sabi po dito sa GMA News, mga kababayan, umapila ang Malacanang sa ilang grupo ng Overseas Filipino Workers or OFWs sa Europa na maging mahinahon sa harap ng banta ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na Zero Remittance Week. Umapila na, mga kababayan. So, ngayon nakikiusap ka na, di ba? You know what? Kung iintindihin nyo lang kung bakit nila ginagawa yan, what is the reason behind, di ba? Kung bakit hindi sila magre-remit sa Pilipinas, di ba? Intindihin nyo na mabuti. Kung naiintindihan nyo, di ba?
Dahil nga kay former President Duterte. Ibig sabihin lang yan mga kababayan, yung inaakusahan ninyo ng crimes against humanity is being loved by the Filipinos. Not only Filipinos but also other nationalities. Diba? Makikita mo yan. Kaya malaking question mark itong ginagawa ninyo kay former President Duterte. O isa nga pala, malapit na po ang birthday ni former President Duterte, no? So, abangan po natin kung anong mangyayari. Well, anyway, so ano na? Yung si Claire Castro, ano na? Mukhang nabahag na ang buntot. Nabahag na ang buntot ni Castro mga kababayan. Well anyway, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, last po nating pag-uusapan at ipi-play na po natin yung video. Ito po mga kababayan. Mula po sa GMA News, no? Yan o. Ito sa taas. GMA News. Oh. Sabi po dito, Bisaya to pero kaya nating intindihin to. Sabi po dito, laing 12 bilyong akap budget giaprubahan sa COMELEC nga mahatag bisan election period. So kung ita-translate po natin to sa Tagalog, yung mayroon daw 12 billion akap na budget na inaprubahan ng COMELEC kahit kahit election period, no? O inaprubahan na mai-dispense o maihatag, maibigay yan mga kababayan. So, ano to? Hindi ba ito vote buying, COMELEC? Hindi ba kaya ito maging sort of vote buying? Doon nga sa Hong Kong, wala kayo doon. Sinabihan nyo na yung kampo, no? Naglabas agad kayo ng balita na nagkaroon ng vote buying sa Hong Kong. Pero eto, akap budget mga kababayan. Sana lang walang politikong makialam dyan. Walang politikong makialam dyan sa akap budget na yan. 12 billion yan Malaking pera yan mga kababayan. Dapat kasi, yun nga ang sabi ni Atty. Panelo hindi ko lang ma-assure kung si Atty. Panelo ba yung nagsabi mga kababayan. Pero ganito yung pinupoint out niya. Mamamatay ba ang mga Pilipino with this period na hindi mabigyan ng akap? Tandaan niyo mga kababayan. Nakasurvive po tayo sa pandemic. Di ba? Tapos itong period lang na ito, wala namang pandemic. Bakit? Hindi ba tayo sanay na walang pandemic? Na walang ayuda? Mas maraming taon, mga kababayan, na walang ayuda. Nung maliit ka pa, wala namang ayuda. Ngayong election period lang, hindi natin ma-stop itong pamimigay ng mga akap-akap na yan. Di ba? Mamamatay ba ang mga Pilipino kapag hindi nabigyan ng ayuda? Hindi ko magets mga kababayan. No? Pwede mo namang ipatigil muna yan . Election ngayon . Magkakaroon ng bahid ng politika talaga yan. Whether you like it or not, may makikialam na politiko dyan. Promise. Diba? 12 billion yan . Well, anyway, mga kababayan. Ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po mga karibin natin. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan panoorin, bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang mukhang sadyang ang katotohanan na talaga ang siyang hahatol at mananaig laban sa kasinungalingan at kasamaan. At kahit anong pilit niyong gawa ng mga kasinungalingan, ang mga Duterte ay sadyang lalabas at lalabas talaga ang buong katotohanan matapos magisa sa sarili nitong mga mantika
ang mga taong sangkot sa isinagawang pagdinig ng Senado kaugnay sa di umano'y pagpapaaresto ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at lumabas ang balitang hindi daw umano masaya si Boyeng Rimulya at ang iba pa niyang mga kasamahan o ang ibang mga Bakit naman? kaalyado nito na may katungkulan sa gobyerno na maaresto ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at isuko sa dayuhang hukuman o International Criminal Court o ICC para litisin at dalhin sa The Hague, Netherlands. Di umano'y leakage video sa meeting nila ipinakita na sa publiko. Gaano kaya ito katotoo mga ka-update ating alamin. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, hindi raw umano masaya si Boyeng Rimulya at ang iba pa niyang mga kasamahan o ang ibang mga kaalyado nito na may katungkulan sa gobyerno na maaresto ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court para litisin at dalhin sa The Hague, Netherlands. Teka The lang Hague. muna, ano ito? Huli kayo ngayon sa video. Ano itong nagtatawanan at nagbubungis-ngisan sa inilabas na video online? Parang hindi naman halata na masaya pa sila sa nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya't si National Security Advisor Eduardo Año ay tahasang sinabi na sa kabila ng lahat na nangyari sa dating Pangulo ay sinasabing magkaibigan pa rin daw sila ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang kanyang katapatan ay nasa bansa, di umano at hindi sa kung kani-kanino man. Kaya't banat pa at welta ni Edwin Hamora sa kanyang official Facebook account. Damage control ka ngayon. Classic plot twist. I'm still friends with Duterte. Of course you are. That's the same thing as I'm just doing my job. Pero magpakatotoo tayo. In the Philippine politics, friendship is just another word for convenient association. They swear loyalty over pandador, smile for the neighbors, and then when the tide shift, pretend they barely knew. And when they get called out, no, we're still friends. As if that magically erases the betrayal. If that friendship, then Judas was just networking. Unfortunately, we all saw the receipt, the license when you could have brought PRRD to court. And then John Vic Rimulya's boom of carefully plotting the unlawful banishment with you actively in it, and how ye all carefully and masterfully executed the plans. Don't worry. History has a funny way of remembering who shook the hands and who twisted arms, because some friendship built legacies. Che, and So yan mga kaubayan, no? Yan, masasaya po sila dyan sa video yan, pero hindi natin alam kung bakit po sila masaya. We cannot, no? We cannot say something na wala naman tayong ebidensya. Baka kinikiliti lang ito ng mga multo, diba? Kaya masasaya mga kudas. Mga trahedor po ito. Itong mga nandito sa lamisang ito. Sila po ang mga trahedor na nagkanulo kay former President Duterte. Wala na yung mga kaubayan. Ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Comment nyo lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.